Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay naitalaga sa bagay na ito. Hindi ho ito aksidente, kundi ito'y kalooban ng Diyos. Alam ko ho yan. Dahil alam natin na ano man ang nangyayari sa ating buhay, ang Diyos po ang nakakaalam niya. Siya nakababatid kung ano ang dapat niyang... Kaya lang kung maririnig man ninyo ang aking mensahe ngayong umagang to, sana ho hindi yan nagmumula sa akin, kundi nagmumula sa Diyos. Hindi yung aking mga salita, kundi yung mga salitang nagmumula lamang sa Kanya siyang mamutawi sa aking mga labi. Sapagkat sa araw ito, sabi nga, this is the day that the Lord has made. So, let us rejoice and be glad in it. So, sa atin ng mga pagbasa, kung ating tutunghayan, unang-una ho sa aklat ni Jonah. Sa Tagalog ho kasi Jonas. So makikita ho natin kung gaano kadami rin ang kanyang pinagdaanan. Kung papaano niya nilabag ang utos ng ating Diyos. Tapos dumanas siya pumasok siya sa loob ng isda ng 3 araw, nanatili siya roon. So balit ganun pa rin niluwas siya ng isda hanggang sa siya ay muli na namang inutusan ng ating Panginoon dito sa ating pagbasa ngayon. Kung saan sinasabi niya na muli kitang inuutusan, bumalik ka sa Ninibe. Kung saan, balaan mo ang mga tao roon na gugunawin ko ang kanilang lungsod kung hindi sila magbabalik loob at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit niya sinasabi dito na hindi natuloy ang paggunaw ng Panginoon o pagtunaw doon sa lungsod na yon. Sapagkat ang mga tao doon ay nagsisi, tumaliko daw sa kanilang mga kasamaan. At talaga hong pinagsisihan nila kung ano yung kanilang mga nagawa. Sapagkat sinasabi nga ho dito na ang mga taong ito ay nadadala lamang siguro ng mga, kung ano yung mga nakikita nila. Sapagkat ito nga ho, sinasabi sa ikadalawang talata ng ika-4 na kabanata. Sinabi ito ni Jonas sa Panginoon, kay Yahweh, sinabi niya ito na kaya hindi niya sinunod nung una niyang ginawa. Alam kong kayo'y Diyos na mahabagin, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. So ganyan po ang ating Diyos. Lagi po siyang naririyan upang tayo ay, kumbaga, nagkasalaman tayo'y Kanya laging pinapatawad basta tayo magbalik loob sa Kanya. Tulad niya ng ginawa ng lungsod na yon. Sapagkat makikita ho natin na hindi naman lahat tayo ay nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay hindi nakaabot sa Kanyang panuntunan. So balit kung tayo ay magbabalik loob, tayo magsisisi, alam mo natin na nandyan siya lagi para tayo patawarin. Sapagkat wagas ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sinasabi nga na tayo sa ating pagkatao, wala tayong pwedeng gawing kabutihan para dagdagan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At wala rin tayong kakayanan, kayang gawing kasamaan na magbabawas ng pag-ibig sa atin ng Diyos sapagkat ang Kanyang pag-ibig sa atin ay sapat. Hindi man tayo maging tapat sa Kanya, pero nandiyan pa rin siya para tayo ay ibigin. Kaya nga nung sinagot ni Yahweh, si Jonas, kasi nagagalit siya, bakit daw namatay yung halaman na pinalago niya na magdamag, kinabukasan ay namatay din dahil kinain ng uod. Subalit ito ang sagot ng Diyos sa kanya. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe na tinitirhan ng 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Kung tayo man ay sinasabi nga rito, alam natin na lahat tayo ay may pagkakamali, pero makikita rin natin ang Diyos laging nandiyan para tayo patawarin. Hindi siya nagkukulang. Kumbaga, laging sapat ang Kanyang ibinibigay sa atin. Ganon din doon sa ating responsorial psalm, sa Psalm 18,
lalo ho yung verse 19. Ito naman ho yung panalangin ni Haring David sa kay Yahweh. Nang nasa panganib ako'y kanyang tinulungan, ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalugdan. Paano ho ba tayo kinalulugdan ng Diyos? Ang Diyos ho ay nalulugod sa atin kung tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga tagubilin sa atin. Patuloy nating ginagamit yung ating mga kakayanan na po pwede nating ibahagi sa iba. Hindi ho yung pansarili lamang. Sapagkat ano man ho ang talentong nasa atin, hindi ho yan atin. Ano man ang pag-aaring meron tayo, hindi yan atin. Tayo ay katiwala lamang ng ating Panginoon dyan. Ano mang oras pwede niyang bawiin sa atin yan. Subalit kung yan ay ginagamit natin, alam natin na tayo kinalulugdan ng Diyos. Ano man ho ang ating kakayanan, sinasabi nga na para ho yung ilog kung ano ang talentong meron tayo. Kapag ka ho ang isang ilog ay hindi dumadaloy, namamatay ho yan. Kumbaga, namamaho, bumabaho po yung ilog. Subalit kung yan po'y patuloy na dumadaloy, makikita ho natin ang sariwang tubig na patuloy na dumadaloy sa ilog na yan. Kaya kung ano man ho meron tayo, gamitin natin at paglingkuran natin ang ating Diyos kung ano man ang talento, ano man ang ating pag-aari na pwede nating maibahagi. Sapagkat yan ho ang pangako ng Diyos sa atin, lalo tayo niyang kalulugdan sa mga bagay na yan. Sapagkat, Father, medyo napahaba yata. So, ang kwakuha dito nga sa sinasabi, tayo ho lahat ay dumadaan sa mga bagyo ng buhay. Hindi ho laging masaya ang buhay ng Kristiyano. Sabi nga, masaya dahil tayo nakatingin sa ating Diyos. Subalit ang atin hong pamumuhay, hindi ho yan nagiging laging banayad. Dumadaan din ho tayo sa mga bagyo ng buhay. Subalit ang atin hong panghawakan ay ang pangako ng Diyos sa atin na hindi kita iiwan. Tatalikuran, iiwan man. Sapagkat alam natin na laging nandiyan siya para tayo ay gabayan. At pag hindi na natin kaya, talaga namang binibigay niya sa atin yung solusyon kung ano man ang ating dinadaanan. Sapagkat ang Diyos natin, nalalaman naman niya kung hanggang saan ang ating kakayanan. At sinasabi rin niya na hindi ho niya tayo iiwan, ipababayaan man. Doon ho sa ating gospel, sinasabi nga dito na kung sino man kung sino man ang nagnanais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus. Kung sino man nagnanais na sumunod, yun nga, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat, kung makikita ho natin yung krus na yan, yung ating pang-araw-araw na buhay. Yan ho yung ating mga dinadanas na bagyo ng buhay. Mga pagsubok na alam natin na kung siya ang ating kasama, lagi ho tayo magtatagumpay. Malalampasan ho natin. Sapagkat, hindi ho siya nagkukulang sa atin. Tayo nga ho ang nagkukulang. Sabi nga, hindi man tayo naging tapat sa Kanya, siya ay nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Ang gandang umaga po sa lahat.